is Philippine Coast Guard. Sa balot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nauwi sa paninigas at pag-iyak ang paghitit umano ng isang rider sa isang uri ng sigarilyo na kung tawagin ay tuklaw. May naitala ring 3 kabataan na tila kinukumbulsyon dahil sa sigarilyong ginagamit sa Vietnam. At may mas malakas na uri ng tabako. Hinala ng PIDEA, may halo ang sigarilyo. Hinihintay na nila ang resulta ng lab test sa sample ng mga hinit-hit. Nakatutok si Mark Salazar. Viral ngayon ang video ng lalaking ito na tila naninigas at umiiyak habang hawak ng ilang tao sa lungsod ng Taguig. Ang lalaki, pinahit-hit umano ng isang rider ng sigarilyo na kung tawagin ay tuklaw. Matapos nito'y ganito na raw ang sinapit ng lalaki na dinala sa ospital. Bago yan, ay may insidente na rin ng 3 kabataan na nakuhanan ng video habang tila kinukumbulsyon sa tabing kalsada matapos din umanong humit-hit ng tuklaw na tinatawag ding black cigarette. Nangyari yan sa Puerto Princesa sa Palawan. Ayon na rin po doon sa 2 minors natin na victims, after nilang hit-hitin yung alleged dinidescribe nila na cigarette, doon na po nagsimula mag-iba yung pakiramdam nila at yun na po, mag-start na po yung seizure-like episodes nila o yung panginginig ng katawan nila na hindi nila makontrol. Ang PIDEA o Philippine Drug Enforcement Agency alam na rin ang mga insidenteng ito ng mga kabataang ikangay na tuklaw. Ayon sa PIDEA, ang tuklaw ay nanggagaling sa Northern Vietnam at tinatawag doon na tuoklaw. Ang uri ng tabakong gamit dito mas malakas kaysa ordinaryong sigarilyo. Ayon sa Agence France Presse, ang tuwoklaw ay karaniwang hinihit-hit gamit ang malalaking bamboo pipe. Ayon naman sa ilang artikulo online, hindi raw ito hinihit-hit na parang ordinaryong sigarilyo at dapat hinay-hinay lang dahil lubha itong matapang. That's 9% yung nikotina niya as compared to the regular cigarettes na around 1 to 3% nicotine lang. So, dun mo makikita na mataas talaga ang concentration ng nicotine sa tuklaw cigarettes. Bakit to ganun kataas? Because of the plant na ginamit dyan, yung Nicotina rustica, as compared to Nicotina tabacum, na yan yung ginagamit for ordinary cigarettes. Hinihintay ng PIDEA ang resulta ng lab test ng sample ng hinit-hit na mga nangisay na kabataan. Pero may suspetsya na ang PIDEA, posibleng may ibang halo ang black cigarette na kanilang hinit-hit. Kung talagang black cigarette o tuklaw cigarette lang ang hinit-hit ng mga kabataang ito, malakas na rin ang tama pero hindi para mangisay ng ganito. Posibleng mga cannabis, shabu and cocaine, there are also hallucinogenic effects po. So depende sa resulta ng laboratorio, depende sa katawan ng tao, yun yung maging epekto sa tao. There could be seizures, there could be hallucinations. Tinanong naman natin yung kasama rin nila na nanginig. May mga binabanggit naman siyang kung saan niya nakuha, pero subject for investigation pa natin para ma-confirm talaga natin kung kanino nang galing talaga itong alleged na sigarilyo na hinit-hit niya. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng PIDEA. Sinisilip din nila ang bentahan ng tuklaw online na sa pagkakaalam ng PIDEA ay hindi raw kasama sa mga regulated na sigarilyo sa merkado. Nagbuo na ng Special Task Force ang PNP para sa kasong ito na pangungunahan ng PNP Puerto Princesa at gagabayan ng PNP Mimaropa. Kailangan pa ng masusing investigasyon ho dyan kasi maaari hong naging adventurous lang itong mga ito or there could be a possibility na may nais mag-smuggle ng mga prohibited items sa ating bansa. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Lalo pang dumarami ang mga may leptospirosis na isinugod sa iba't ibang ospital. Ilang araw matapos sumupa ang mga pagbaha sa bansa. Sa San Lazaro Hospital pa lang, 7 ang namatay. 12 na naman ang nakakonfine doon at sa iba pa. Nakatutok si Maki Pulido.
Sa unang 5 araw ng Agosto, 7 na ang naitalang namatay sa San Lazaro Hospital dahil sa leptospirosis. Isa rito ay 16 years old na lalaki na pumanaw dahil sa acute renal failure o pumalya na ang kanyang kidney o bato. Lumusong ang mga nasawi sa bahang dulot ng magkakasunod na bagyo at habagat noong nakaraang buwan. Mas mabilis daw ang paglala ng kondisyon ng mga pasyente ng leptospirosis ngayon. Napapansin po namin na ang severity ng mga sakit ngayon medyo aggressive sa tingin namin, na within 2 to 7 days nagkakaroon po sila ng komplikasyon sa sinasabi naming sa kidney, sa liver at sa respiratory system or sa lungs po natin. Nakikita namin kaagad na hindi na sila nakakaihe or hirap po silang huminga. Nakailangan po namin i-ventilator. Umakyat na sa 45 ang nakakonfine sa San Lazaro Hospital dahil sa leptospirosis, 15 rito menor de edad. Ayon kay Dr. David Suplico, lahat may tuturing na complicated case o may tama na ang bato, baga o atay. Ang mga pasyente mula sa mga binahang lugar sa Metro Manila, Cavite at Laguna. Pinakamarami, taga-syudad ng Manila. Usually nakikita namin to sa mga pasyente na mga riders na lumusong sa baha na may mga paltos yung paa. At sila po ngayon ay mga na-confine sa aming hospital po. 4 sa mga pasyente nasa intensive care unit na ng ospital. Isa rito ang asawa ni Marley na tagabili ng pagkain nang lumubog sa baha ang barangay Tunsuya, Malabon City. Gustuhin man daw nilang kumuha noon ng prophylaxis na panlaban sa leptospirosis, mahirap marating ang health center dahil sa mga bahang kalsada. Ang hirap. May mga apo akong nag-asikat. Nalagaan ko mga apo ko. Dito kami sa ospital. Wala silang nagbabantay doon. Wala nag-aasikaso. Sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center, 44 ang nakakonfine, karamihan sa mga pasyente taga Marikina City. Nito lang July 2025, mahigit 500 kaso na ang naitala ng Department of Health. Pero wala pang datos kung ilan na ang nagka-leptospirosis dahil sa magkakasunod na bagyo. Kung wala ka naman pag-iiwasan, bawa you were caught in a flooded area already, mag-ingat, make sure sana, no, meron bota. Kung wala, nababad ka or lumusog ka na sa baha. Ina-advise prophylaxis. Mag-take na po kayo ng doxycycline. Huwag po sa pagwalang bahala kasi nakakamatay po ang leptospirosis. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Nasa kote sa magkahiwalay na operasyon sa Pampanga ang 20 Chinese na nasa likod umano ng mga online panloloko. 17 sa kanila ay nagpapatakbo umano ng love scam. Nakatutok si Bam Alegre, exclusive. Sinalakay ng mga otoridad ang compound ng 2 villa na ito sa Clark Freeport Zone, Angeles City, Pampanga. Huli sa akto ang 17 Chinese national na nagpapatakbo umano ng scam hub. Ginalugad ang bawat kwarto para kunin ng mga laptop at mobile phone. Isa sa ilalim ang mga ito sa digital forensic examination para makakuha pa ng impormasyon. Naaktuhan ng mga operatiba itong bahaging ito ng villa kung saan isinasagawa ang isang operasyon na may mga indikasyon na isa itong love scam. Tulad dito, meron silang computer na may mga gamit pang chat at mga romantic na mga terminology ang gamit. 8 Pilipina ang kasamang inabutan sa scam hub. Depensa nila, bago lang daw silang dinala rito at tinuturo pa lang daw sa kanila ang sistema ng pagkuha ng mga client. Paano kayo nakuha sa trabaho ito? Ano daw pagkakasabi? May friend po na nagyayaya lang po. Ano daw kailangan yung gawin daw? Maghahanap po client. Tapos? Yun lang po, inaaral po namin. Kasi 1 week pa lang po kami dito. Bago lang po talaga ako dito. Kakadating lang po namin kahapon. Bali, ano ang utos sa inyo rito? May inaantay pa po kami tao, hindi po namin alam. Basta sabi po magantay lang po kami dito. Wala namang pahayag ang 17 mga suspect, lalo at hirap sa language barrier. Nagpatuloy ang pagsalakay ng mga otoridad na pinagsamang puwersa ng Bureau of Immigration, AFP at Clark Development Corporation. Hindi kalayuan sa 2 villa, isang residential property naman ang sinuyod ng mga operatiba. Lumundag pa ang ilang agent sa balkonahe nang hindi agad makapasok sa bahay. Arestado ang 3 Chinese national dito na may setup ng mga laptop para naman sa online fraud. Dadalhin ng mga suspect sa Camp Bagong Diwa para sa kanilang detention.
Iniimbestigahan pa kung magkaugnay ang dalawang magkalapit na scam hub sa isa't isa. Dito sa loob ng Clark Freeport Zone, since 2023, ipinagbawal na ng Clark Development Corporation ang anumang gawain na may kinalaman sa Pogo. So napaka-importante nito dahil talagang nililinis na natin yung ating bakuran dito. At nagpapasalamat kami sa ating mga partner agencies, Bureau of Immigration at Armed Forces of the Philippines dahil tinutulungan nila kaming linisin yung Clark Freeport Zone. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Pinagnakawan na pinagbabaril pa ng magkaangkas na suspect ang isang pulis habang nagpapakarwash kasama po ang kanyang anak. Damay din ang isang saksi. Ang mga posibleng motibo kabilang ang may kinalaman sa trabaho sa pagtutok ni June Veneracion. Habang nagpapalinis ng kanyang sasakyan sa Makati, dalawang armadong lalaki ang biglang umatake sa likuran ng isang pulis. Nagkahabulan hanggang nauwi sa pamamaril. Hindi nakaganti ng putok ang pulis na intelligence officer ng Highway Patrol Group at may ranggong tenyente. Pagbagsak niya, puwersahang kinuha ang kanyang kwintas, baril at cellphone. Saka mabilis na tumakas ang dalawang suspect sakay ng motorsiklo. We recovered 14 cartridge po. At siya po dito ay siya po na bala ang tumama po dito po sa ating pong personnel. Isa po sa balikat at yung 8 po ay sa tiyan at iba na po ay sa hita at tuhod. Sa kabila ng dami ng tama ng bala, nakaligtas ang pulis na nasa stable condition na raw ngayon sa ospital. Ligtas din ang kanyang anak na kasama niya noong mangyari ang pamamaril. Pero may isang nadamay. Wala pong sugat po yung kanyang anak. However, yung isa pong witness po na nakuha po natin ay natamaan po ng isang stray bullet. Nasa ospital din po yung natamaan din po na stray bullet. Ayon sa PNP-HPG, may hawak na masaselang kasong may kinalaman sa carnapping ang biktima. Kaya hindi inaalis ang posibilidad na may kaugnayan sa trabaho o pamamaril. Iniimbestigahan din ang anggulong robbery. Ito pong ating pong intelligence officer ay may suot po na necklace. So yun po din po yung isa sa nakikita po ng ating po mga investigador ng Makati City Police Station na naging dahilan bakit po talaga din siya sinunggaban at bakit po pilit na kinukuha yung kanya pong alahas. Sabi ng PNP Highway Patrol Group, kilala na ang dalawang suspect sa pamamaril at patuloy silang pinaghahanap para mapanagot sa krimen. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Inihain ngayon sa Supreme Court ang petisyon para pigilan muna ang Senado sa pagpapasya sa gagawin nitong aksyon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y hanggang hindi pa raw lumalabas ang desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration na hinihinging baliktarin ang ruling nitong nagdeklarang null and void sa impeachment complaint. Nakatutok si Ian Cruz. Iba't ibang grupo ang nagtipon sa harap ng Korte Suprema ngayong araw. Halos iisa lamang ang isinisigaw nila, matuloy ang impeachment laban sa Vice-Presidente. Panawagan natin na ituloy ang impeachment, magpatawag ng oral arguments, baligtarin ang desisyon ng Korte Suprema. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang Political Coalition Group na Isang Bayan para sa status quo ante order para wag munang magdesisyon ang Senado kung itutuloy o hindi ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang gusto nila, hintayin muna ang pasya ng Supreme Court sa petisyon nila at ng Kamara para i-review ang desisyong nagdeklarang unconstitutional ang articles of impeachment. We are knocking on the Senate na sana pakinggan muna itong mga issues. Let us stretch out all the issues bago tayo magdesisyon kung i-dismiss or whatever ang gagawin natin. Hiling nila magkaroon ngayon ng oral arguments, bagay na hindi ginawa bago ilabas ng Korte Suprema ang desisyon nito. Very important na magkaroon tayo ng oral arguments para
malinis, masuri, mapag-aralan, maklaro at mahimay ng kumpleto kung ano man ang agam-agam ng korte. Sa inilabas ngayong statement ng Korte Suprema, sinabi nitong matapos matanggap ang motion for reconsideration ng Kamara, pinagkokomento nito ang mga petitioners kabilang si Vice President Duterte sa loob ng 10 araw. Nagsabi na ang kampo ng bise na tatalima sila sa utos na ito. Inulit din ng Korte na immediately executory ang unanimous decision nitong nagpapadismiss sa ika-4 na impeachment complaint laban sa bise dahil labag ito sa 1-year ban at due process requirements. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Listado ang umunoy peking doktor sa mata matapos ireklamo ng dati niyang pasyente. 7 taon na umanong nanggagamot ang sospek gamit ang peke palang lisensya. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Huli sa akto habang nag-i-examine ng pasyente, ang suspect na umano'y isang peking doktor sa mata. Ayon sa NBI-NCR, dating naging pasyente niya doon na nagbigay sa amin ng info na hindi naman gumaling, no? Hindi naman nagkaroon ng corrective yung kanyang pinatingnan when we accosted him at tinanong namin kung meron siyang lisensya. Una, nagpakita siya ng PRC card. But when we confronted him na meron kaming certification, he admitted to us na wala at peke yung kanyang card. Na-recover ang 5,000 pisong mark money habang kumpiskado naman ang kanyang mga equipment. Since 2018, since mga 7 years na, is charging 5,000 pesos. Kung meron ka pang kukuning lens ay ibang ibang bayad. You can just imagine kung may sinasabi siyang corrective at hindi naman epektibo. And in some cases, may mga driver dito na nagpapatingin ng mata. May mga iba na kailangan dun sa requirement nila sa kanilang trabaho. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng suspect na naharap sa patong-patong na reklamo. Charge namin siya for violating the violations of the optometry law and then yung use of falsified document, yung card. Nakakulong siya ngayon. Na-inquest ito at nakakulong siya ngayon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Pinakamabagal mula 2019 ang pagbakal ng mga produkto at serbisyo sa bansa o inflation nitong Hulyo. Mas mababa yan sa 1%. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Patuloy na bumagal ang pagmahal ng mga bilihin at serbisyo nitong Hulyo. 0.9% na lang yan kumpara sa 1.4% na inflation rate noong Hunyo. At lalong malayo kumpara sa 4.4% inflation noong July 2024. Pinakamabagal yan sa halos 6 na taon o mula October 2019. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, nakatulong ang mas mabagal na pagtaas ng singil sa kuryente at presyo ng LPG, pagkain at non-alcoholic beverages na karaniwang nasa bayarin ng mga Pilipino. Ito ay may 45.1% share sa pagbaba ng pangkahalatang inflation sa bansa. Kasama sa pagkain ang bigas na bumaba ang presyo. Nakaambag raw dito ang 20 pesos per kilo na bigas ng gobyerno para sa mga piling sektor. May impact siya. Ang nakikita namin, particularly dito sa regular milled rice, kasi siya yung substantial na talagang bumaba yung presyo. May ambag din ang pagbaba ng gasto sa transportasyon. Pero tandaan, may pagmahal pa rin ang bilihin. Mas mabagal nga lang. Ayon sa PSA, kung mababa ang inflation, hindi nangangahulugan na mababa rin ang presyo ng lahat ng bilihin. Nananatili raw mataas ang presyo ng baboy, manok at isda. Kasi may mga items nga tayo na medyo substantial yung pagtaas. No? I mentioned kanina yung presyo ng baboy. Ang ating presyo ng pork per kilo, ang tinatrack namin, for example, yung kasim. Ang ating average price noong July ay nasa 371 pesos average for the Philippines.
Pero noong July last year, ito ay nasa 335 pesos lang. Para sa Hulyo yan, pero paano naman ngayong Agosto? Sa ngayon, inaasang mananatiling mura ang bigas, maliban kung matuloy ang pagtataas ng taripa sa imported rice. Pag may i-increase yung tariff, ang implication niya is that there will be an increase in the retail price. So titingnan natin kung gaano kabilis ang increases. Nagsimula na ring maramdaman ang pagmahal ng gulay dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat. Ano po sa experience nyo ang mahal? Baboy, mahal ma'am eh. Pati manok, bangus, 250 na. Dati mga 180 lang. Kamusta po yung presyo ng bilihin? Tumaas eh. Ano po ang mataas? Lahat na. Talagang hirap talaga. Lalo na sa amin, mga senior. May maintenance pa kami. At ngayong araw lang, may dagdag presyo mula sa mga produktong petrolyo. Kaya panawagan ng Grupong Piston, alisin ang VAT at excise tax sa langis. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Pumukaw sa atensyon ni Cardinal Pablo Virgilio David ang pagkakaaresto ng isang lalaki sa Caloocan dahil sa pagsusugal ng Caracruz. Mariing pagpuna ng kardinal, isang malaking kabalintunaan umano na hinahabol ang mga mahihirap na nagsusugal. Gayong ang gobyerno mismo ang promotor ng online gambling. Ang issue, tinutukan ni Jonathan Andal. Nagluluksa ngayon ang pamilya ng 20 anyos na estudyanteng si Jello na namatay sa leptospirosis dahil lumusong sa gabaywang na baha noong kasagsagan ng habagat para hanapin ang amang bigla na lang daw nawala noon. 3 araw ang lumipas bago nila nalamang nakakulong pala ang padre de pamilya matapos arestuhin ng Caloocan Police dahil umano sa pagkakarakrus. Pero sabi ng nanay ni Jello, biktima lang ang kanyang asawa ng tinatawag daw ng mga pulis na pansakto. Hindi po niya ginawa yun. Yun pong tinatawag ng pansakto ng polis. Hinila siya tapos ayun na. Kinasuhan siya ng gambling. Hindi po kami gumagawa ng mga ganong insidente, yung sinasabi nilang pangsakto o kukuha na lang kami nung sino mang tao dyan para gawin namin for accomplishment. Hindi po totoo yun. Sa ngayon, pansamantalang nakalaya ang tatay ni Jello sa tulong ng nagmagandang loob na nagpiyansa ng 30,000 piso. Pero mahaharap pa rin siya sa kaso ng illegal na sugal. Ang sinapit ng pamilya ni Jello pumukaw sa atensyon ni Pablo Virgilio Cardinal David. Matinding kabalintunaan daw kasi na habang kinakasuhan ng mga mahihirap na nagsusugal ng Caracruz, wala naman daw tayong magawa sa gobyerno na promotor pa raw mismo ng sugal, gaya ng online gambling sa pamamagitan ng PAGCOR. Hiningan namin ng tugon dito ang PAGCOR pero wala pa silang sagot. Panahon pa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. inilabas ang Presidential Decree 1602 o batas na nagtakda ng mas mabigat na parusa sa illegal gambling kung saan kabilang ang Caracruz. Ginawa raw ito noon para labanan ang salot ng lipunan na umuubos daw sa pera ng mamamayan. Pero ayon kay Cardinal David, makalipas ang ilang dekada, wala pa ring naaaresto ni isa sa mga malalaking gambling lord. Mahihirap lang daw ang biktima ng batas na ito, gaya raw ng Oplan Tokhang ng Duterte administration na ginawa raw kota ang mga drug suspect para ma-promote sa serbisyo. Hinihingan pa namin ng tugon dito ang PNP pati ang Malacanang. Nito lang Pebrero, pinawalang sala ng Korte Suprema ang 2 lalaking akusado dahil sa pagkakarakrus. Dapat lang ito, sabi ni Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonen. Dahil bukod sa hindi sapat ang ebidensya laban sa dalawa, nakapagtataka raw kung bakit pinaparusahan pa rin ang mga nagkakarakrus. Gayong pinapayagan naman ng gobyerno ang pagsusugal sa mga kasino. Ang ganitong sistema, target lang daw ang mga mahihirap na hindi kayang maglaro sa mga lisensyadong establishmento. Napansin din ni Justice Leonen na may pattern sa ilang kaso ng naaaresto sa Caracruz na ang kadalasang kasunod daw ay tila lehitimong warrantless search kung saan nakukuhanan ng illegal na droga ang mga naaaresto. Hiningan namin ang datos ng PNP kung ilan na ang mga nahuli nila sa Caracruz pero wala pa silang tugon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.